Grabe, katatapos ko lang mapanood ng news about sa pagpanaw ng anak ni Kim Atienza, which is si Emmanuel Atienza. Alam kong alam niyo na to at siguro napanood niyo na din kasi trending siya. Kanina kasi, napanood ko siya, lumabas sa feeds ko at hindi ko akalain na totoo pala, akala ko fake news lang. Pero since trending nga, sa totoo nga, 19 years old dahil sa anxiety at depression, dulot ng mga karanasan niya, trauma, bashing, bullying. Masaya kaya yung mga taong nagbitaw sa kanya ng mga hindi masagandang salita nung time na yun. So, nangyari sa kanya. Grabe, minsan kasi napapanood ko yung mga videos niya at yes, totoo, sobrang kwela niya, sobrang cool na mga ginagawa niya. Sobrang jolly niyang tao. Tapos akalain mo yun. Napanood ko din yung video niya sa Tony Talks before. At yes, nakwento niya nga. Minsan kasi, ayun nga, hindi talaga biro ang usaping mental health, depression, anxiety. Hindi siya madali. Lalo na kapag ikaw ay nasa mundo ng social media. Kasi dito, yung mga tao dito nakabase lang sa kung ano yung napapanood nila. Minsan nga hindi pa eh. Yung mga tao dito magko-komento lang ng nais nilang sabihin dun sa tao kahit alam nilang makakasakit sila, kahit alam nilang masama yung sinasabi nila, wala silang pakialam. Kahit hindi na related doon sa pinapanood nila yung mga sinasabi nila. Kung ano yung gusto nilang sabihin, yun yung sasabihin nila. Kahit hindi naman nila alam yung konteksto ng nais mong iparating sa kanila, ng nais mong ipaintindi sa kanila, ng nais mong sabihin sa kanila, o yung teksto mismo ng buhay mo. Magkokomento sila ng mga bagay or mga salitang hindi ka aya-aya para sa pandinig mo. Sana lang talaga itong mga taong to ay matutong maging mindful or please lang talaga. Matuto tayo maging mindful sa mga binibitawan nating salita sa bawat tao. Kahit gaano pa tayo kagalit. Kung may pagkakataon kayong pag-isipan yung mga bibitawan yung salita, pag-isipan nyo talagang munang mabuti. Lagi nyo talagang uunahin, isipin yung salitang bibitawan nyo. Na kapag sa akin pa binato yung salitang to, hindi ba ako maapektuhan, hindi ba ako masasaktan, hindi ko ba ikakasama. Ako personally, masakit akong magsalita na tao. Pag galit ako. Yes, hindi ko kayang pigilan yung galit ko kapag galit ako. Minsan lang ako magalit, oo, pero hindi ko siya kayang pigilan at gusto kong sabihin kung ano yung gusto kong sabihin. Gusto ko iparamdam sa tao na galit ako sa kanya. Pero sa mga taong alam kong kaya ko din pahupain yung sama ng loob nila. Pero dun sa mga taong wala namang kinalaman sa buhay ko, hindi ko naman personally kilala, hindi ko kayang gawin yun. Kahit gaano ko pa kaayaw doon sa mga tao. Mas gugustuhin kong, alam mo yun, lumayo na lang or maglaylo sa kanila. I-distansya yung sarili ko. Huwag ko silang makita kaysa makapagbitaw ako ng salitang hindi maganda sa kanila. Pero dito sa social media kasi, nandito yung lahat ng klase ng tao. So, kailangan din talaga matatag ka dito. Grabe din yung mga ano. Kasi minsan, or madalas, yung mga taong may anxiety at depression na nararanasan, nagkakaroon ng mga panic attack. Sila yung mga taong may matinding karanasan na masama or sobrang, alam mo yun, critical na karanasan sa buhay. Kaya sila mabilis magkaroon ng anxiety, mabilis sila magkaroon ng panic attack, ng depression, dahil sa traumang naranasan nila. At kapag meron ka nun, at mahina ka, hindi talaga kinakaya. Kasi kahit gaano pa kalakas yung support system mo, like family, friends, pero sa sarili mo mahina ka. Sa sarili mo mahina ka. Mahina yung pananampalataya mo. Mabilis ka talagang bibitaw or mabilis ka talagang, alam mo yun, matatalo ng kung ano yung bumabalot sa'yo. Lalamunin ka ng sarili mong negativity. Hindi madali. Hindi madali ang may ang tao, hindi madali ang pinagdadaanan
ng taong may mga ganitong sitwasyon. Kasi tingnan niyo siya, grabe, ang jolly niya, ang cool niya. Hindi natin kung tutuusin, kung hindi natin mapapanood yung mga kwento or hindi natin yung mga kwento niya ng karanasan, hindi natin iisipin na gano'n yung pinagdadaanan niya. 'Di ba? Hindi natin mapapansin na gano'n katindi yung self-battle na meron siya. Naiiyak na naman ako. Kasi, guys, I have same experience. 'Di ba? Mahirap kasi, lalo na yung mga taong kayang dalhin yung sarili nila. Like, hindi mo maaninag sa kanila na gano'n yung pinagdadaanan nila. Kapag kaharap mo sila, may mga taong ganito. Yung sobrang hindi mo mapapansin na gano'n kabigat yung pinagdadaanan nila. Kasi nababalot sila ng saya, ng tawa, ng kakwelahan sa harap mo. Pero kapag mag-isa na lang sila, sarili na nila yung kalaban nila. At ganun yung nangyari sa kanya. Dulot ng mga taong ang hatid sa kanya ay negativity, which is siya ang gusto lang niya is maging masaya. Alam niyo yun. Grabe. Sobrang nakakalungkot kapag ganito kapag may mga ganitong pangyayari. Yung natalo ka sa sarili mong laban. Kasi may mga ganito, sarili nila yung kalaban nila eh. Sariling emosyon, 'di ba? Paulit-ulit ko itong kinukwento kapag may mga ganitong tao na may ganitong pinagdadaanan. Yung mga taong nasa ganitong sitwasyon is, yun nga, sarili nila yung kalaban nila. Sariling katatagan, sariling pagtitiwala. Alam mo yun. At hindi siya madali. Hindi talaga siya madali. Yun lang. Sana matuto tayong maging mindful sa bawat sasabihin natin sa ibang tao. Rest in peace, Emmanuel. Condolence to the family.